Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung matatandaan noong Nobyembre ng nakaraang taon, sa kabila ng pagbabantang ipapapatay ni Vice President Sara Duterte si Bongbong Marcos at iba pa, tila hindi ito masyadong pinagtuunan ng pansin ni Imee Marcos na nakatatandang kapatid ni Bongbong Marcos na sa halip, noong panahon na iyon, mas pinagkaabalahan pa ni Imee na dalawin sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Zuleika Lopez kung saan doon ito namamalagi. Isang araw lamang ito matapos bantaan ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay niya si BBM at iba pa nitong kapamilya. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Nakita si Imee na bumaba sa isang chopper ng madaling araw ng 24 ng Nobyembre ng nakaraang taon para bisitahin si Lopez. Tila mas nag-alala pa si Imee sa kalagayan ni Lopez na dinala sa ospital matapos itong mag-panic attack kaysa sa banta ng buhay ng kanyang nakababatang kapatid. Isa lamang ito sa mga nakikitang dahilan ng mga kritiko ngayon ni Imee Marcos kung kanino nga ba talaga siyang panig kumakampi o totoo nga ba ang mga usap-usapan na namamangka ito sa dalawang ilog. Ang pagpapakita nga ba na ito ng concern ni Imee sa kampo ng mga Duterte ay nangangahulugan na mas pinapanigan niya ang kalaban ng kanilang pamilya kaysa sa kanyang sariling dugo. O baka kampante siya at alam niyang hindi naman tototohanin ni VP Sara Duterte ang kanyang mga binitawang pagbabanta laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. May mga nagsasabi din na tila namamangka umano ang presidential sister sa dalawang ilog para sa kanyang pansariling kapakinabangan. Ano't ano pa man, para sa video natin ngayon, susubukan nating alamin kung nasa kaninong panig nga ba si Imee Marcos o kung namamangka nga ba ito sa dalawang ilog. Tayo nang magsimula. What is your relationship status with Senator Imee Marcos? And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya and she was cold, malamig. And then meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Imee? Or ano na, it's just a face? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as you're concerned, Imee, ano si Senator Imee sa'yo kayo? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noon patungkol sa kung ano ang katayuan ng kanilang relasyon ni Senador Imee Marcos. Sinabi niya ito isang buwan bago pagbantaan ni Vice President Sara na ipapapatay niya umano sina Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos at ang House Speaker na si Romualdez. Ayon sa ilang mga political analyst, malaking dahilan umano kaya patuloy na bumababa ang ratings ni Senator Imee Marcos sa mga survey na muling ma-re-elect ay dahil sa kanyang katayuan sa tensyon sa pagitan ng kanyang nakababatang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang kaibigan na si Vice President Sara Duterte. Hindi kasi umano nagiging maganda ang nagiging resulta ng pamamangka sa dalawang ilog ni Imee sa kabila ng marami siyang taga-suporta noon. Hindi may tatanggi na magkaibigan sina Sara Duterte at Imee Marcos bago pa man sila umupo sa kanilang mga posisyon ngayon. Subalit isa sa mga nambatikos noon kay VP Sara dahil sa pahayag niya laban kay Pangulong Marcos ay ang anak mismo ni Imee Marcos na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc.
Ayon kay Manotok na partikular na nagpahayag ng pagkabigla at kalungkutan na si Duterte ay nagkaroon ng personal na swing sa pamilya, partikular na sa kanyang ina sa kabila ng kanilang pagkakaibigan. Labis umano siyang nadismaya at nagulat. Isa din sa tinitingnang dahilan kung bakit bumababa ang rating sa mga survey si Amy Marcos ay dahil na din umano sa hindi nito pagsama sa partido na sinusuportahan ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. Kung inyong maalala, si Senator Amy Marcos ay naghain ng COC o Certificate of Candidacy sa ilalim ng dating partidong nasyonalista at hindi kaalyado ng anumang pangkat, sektor o grupo. Paliwanag noon ng senadora, minabuti niyang hindi na makipag-alyansa dahil baka magkaroon ng kulay. Kung sakali umanong umanib siya sa partido na suportado ng kasalukuyang administrasyon, ay maaaring madagdagan ng 10 hanggang 15% ang makuha niyang ratings ngayon. Pero hindi mo din naman masisisi ang senadora na hindi siya magpapadala sa partidong suportado ng kanyang kapatid dahil sinabi mismo noon ni Amy Marcos na mga demonyo umano ang mga nasa Malacanang na nakapaligid sa kanyang kapatid. Sa katunayan ay pinagdasal pa nga ni Senador Amy Marcos ang kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mailigtas sa mga monoy demonyong nakapaligid sa kanya nang dumalo ito sa ginanap na Jesus is Lord Worldwide Prayer and Vision Casting 2024 sa Norzagaray, Bulacan noong nakaraang taon. Gayunpaman, si Amy Marcos ay makikitang kaibigan pa din ang turing niya kay VP Sara. Isa siya sa mga sumalungat noon na ma-impeach ang Vice President at galit na galit umano siya sa ideyang impeachment na ito. Hindi umano impeachment ang solusyon sa mga suliranin sa bansa, kundi ang pagtatrabaho ng marangal para sa kapakanan ng taong bayan. Inamin ni Senador Amy Marcos na batid niya ang akusasyon sa kanya na namamangka sa 2 ilog sa pangangampanya dahil kabilang siya sa mga kandidato ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ngunit patuloy ang pagiging malapit kay Vice President Sara Duterte. Ipanaliwanag ni Marcos na ayaw lamang niya na nahahati ang bansa dahil sa mga isyong politikal. Masama talaga ang nangyayari sa ating bansa. Parang biniyak ang bansa. Yung sabi ng aking ama na isang bansa, isang diwa na isasantabi. Nakakalungkot dahil parang nahahati ang ating bansa. Ang Luzon nasa isang panig, ang Vismin nasa kabilang panig. Lumalalim ang hidwaan. Ayoko ng ganun, ayon kay Amy Marcos. Idiniin niya na maraming mga isyu at problema na kinahaharap ang bansa at mga Filipino at ang mga ito ang dapat na nabibigyan ng prioridad. Itinuturing ni Senador Marcos na siya ay isang independent candidate bagamat miyembro ng Nationalista Party at kabilang sa 12 kandidato ng alyansa na suporta ng punong ehekutibo. Sa pagitan naman nila ng kanyang kapatid, pinabulaanan niya na may hidwaan sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami din nagsasabi na manggagamit, pero hindi naman ako tinutukoy noon. Ako, kasi sa totoo lang, ako kung tutuusin, yung paninindigan ng tatay ko, yan din ang aking paninindigan. Pro-Filipino, pro-poor, pro-pagkakaisa, pro-Bongbong, and pro-Sara. At ayoko nang magulo. Yun na nga. Tapos, yun nga, maraming nagalit nung sinabi ni Inday na, ano ba yun? Yung huhukayin statement, naloka sila doon. Ako din naloka doon sa totoo lang. Pero pag galit ng tao, kung ano-ano nasasabi, kaya hindi ko na pinatulan, madadagdagan na. Pero kaibigan ko talaga siya, mahal ko si Sara, mahal ko rin si Bongo. Ako namamangka, talagang nangingibabaw. At alam niyo ako nag-umpisa dyan sa Unipin. At hindi nga sila magkakilala. Pinakilala ko. At dyan sila nanalo kasi tuwang-tuwa ang Pilipino. Noong 2022, magkaroon ng pag-asa kasi nagkakaisa na yung buong bansa. Totoo nga kayang naiipit lamang ngayon si Senador Amy Marcos kaya din nagugulhan siya sa kung kanino siya papanig. Totoo nga ba na namamangka siya sa 2 ilog para sa kanyang pansariling kapakinabangan? Ginagamit lamang ba niya si Vice President Sara Duterte para kahit paano'y may makuha pa din siyang simpatsya kung sakaling mawala na ang mga Marcos sa Malacanang, o sadyang gusto lamang ni Amy Marcos na magkaroon ng malaya, neutral at maayos na buhay politika para na rin sa kanyang hinahangad na mas progresibong Pilipinas? Kayo Paps, subukan nyo ang sagutin ang mga ito sa comment section sa ibaba ng video ito. Pero bago yan, huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe na din sa aking channel. Salamat po.